Alam niyang na kay Sander din ibinigay ng lolo niya ang ibang ari-arian ng mga magulang niya. Dahil noong pinaimbestigan niya ito, wala siyang ibang nakita kundi ang pag-aari ng mami niya sa mother side nito. Kaya kailangan niya itong protektahan. Mabuti na rin ito na mismo ang lumapit sa kanya ngayon. Hindi na siya mahirapan pang lapitan at gumawa ng kalokohan sa harap ng binata. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Sander na nasa kanyang tiyan. Pero mali ata ang ginawa niya dahil gumalaw ito at nagulat siya na mas lalo nitong hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. Kinuha niya uli ang kamay nito para makabangon. Gutom na rin siya. "Where are you going, wife?" Tama ba ang rinig niya? Tinawag siyang asawa na lalaki. Nananaginip pa ata ang hinayupak. Gumalaw siya ulit para makabangon pero mas lalo lang hinigpitan na lalaki. Nitampal niya ang kamay ng binata. "Stay here." Malumanay itong sambit sabay siksik ulit sa kanya. Siya at ang pinaglolo ko na lalaki. "Ano ba? Bitawan mo nga ako." Singal niya. "Bakit ka ba nandito sa kwarto ko?" Tanong niya. "Answer your question." Sagot nito sa kanya habang nakapikit pa. "Sabi mo kagabi matutulog tayo. At sumunod ka naman. Wala akong choice, di ako makawala sa yakap mo." "Kapal mo." Sambit niya rito, sabay tampal sa kamay nito. Mabilis siyang nakawala sa yakap ng binata. Pero nang makalayo siya bigla siyang napopo pabalik sa kama. Biglang sumakit ang sugat niya. Napabangon naman bigla si Sander at lumapit sa kanya. "Dahan-dahan naman kasi." Wika nito sa kanya. Tiningnan niya lang ito ng masama. Sarap sa pakin ang muka. Kung hindi lang siya hinarot ng impakto. Nang mawala ang sakit tumayo siya at naglakad patungo sa banyo. Iniwan niya si Sander sa kama. Kailangan niyang maligo. Medyo bumalik na rin ang lakas niya sa katawan. Ilang minuto siyang nagbabad sa shower. Bago tuluyang tinapos ang pagligo. Nagtapis lang siya ng tuwalya bago lumabas sa banyo. Kumunot ang noo niya nang makitang nasa kwarto niya si Mateo. Napatingin na mga ito sa kanya na makalapit siya. Nakakainis. Nakakainis kayong lahat. Pikit niyo yung mga mata niyo at umalis na kayo. Dumadagundong ang boses ni Sander sa buong kwarto niya. "Oh, tukso, layuan mo kami." Sambit ni Joshua sabay takbo palabas. Sumunod naman yung iba. Masama ang tingin ni Sander sa kanya. "Why you are not wearing clothes?" Singal ni Sander. "Kwarto ko to, malamang nandito ang mga damit ko. Wala sa banyo." Sagot niya. Parang tanga lang tong karap niya. "Magbihis ka na nga." "Sarapan mo?" Tanong niya. Nakita niyang napalunok ito sa sinabi niya. Napangisi siya sa naisip. Matripan nga ang impacto na to. Lumapit siya sa drawer at kumuha ng pulang panty. Humarap siya ulit kay Sander nang ititig na titig sa kanya. Dandahan niyang binaba ang panty sa kamay niya para isuot. "Nababaliw ka na." Biglang singal ni Sander at nagmamadaling nagtungo sa banyo. Napatawa siya sa reaksyon ng binata. Nagmamadali na lang siyang nagbihis baka biglang lumabas ang lalaki at makita talaga ang buong katawan niya. Nang matapos, napatingin siya sa gilid ng kama. May isang paper bag siyang nakita. Nilapitan niya ito at tiningnan. Gamit pang lalaki ang nakita niya sa loob. Hindi na muna siya nagsuklay ng buhok. Lumabas siya ng kwarto. May narinig siyang ingay sa kusina kaya napakbang siya patungo roon. Kumunot ang noo niya na makitang nagluluto sina Jenny at Sarah. Samantalang sina Sammy naman nag-aayos ng mga plato sa lamesa. Napansin siya ni Lina. "Sam?" Tili nito sabay yakap sana sa kanya. "Good evening, Mrs. Smith." Sambit ni Joshua habang pangiting-ngiti. Tinaasan niya ito ng kilay. "Ilang round, Sam?" Tanong ni Jenny. Kumunot ang noo niya. Anong pinagsasabi ng mga ito? Umupo na lang siya habang hinihintay ang mga niluto nila. Wala nang samang nakakita ni Sander sa kwarto na matapos siyang maligo. Buti na lang nakapagpigil siya kanina sa ginawa ng dalaga. Hindi niya alam kung bakit pinagtritipan siya ng babae. Matapos niya mabis lumabas siya ng kwarto. Nagtungo siya sa kusina nang may narinig siyang nag-iingay. Kumakain ng mga taong naabutan niya. Pati ang babaeng akala niya matino, ang utak may sayad pala. "Boss, kain na." Yaya sa kanya ni Sammy. Tumulong siya sabay upo katabi ni Mateo. "Pinatawag ko sila kanina dahil may pinagagawa siya." "Boss, wala naman siguro nangyaring milagro no?" Tanong ni Sammy.
Binato niya ito ng kutsara. Ang dumi talaga ng utak. Joke lang, ang sakit. Nakakarami ka na talaga, reklamo nito sa kanya. Sam, okay ka lang? Konti lang kinain mo. Sad ni Sarah. Tumingin siya kay Sam, konti nga lang ang kinain nito. Dinagdagan ni Sarah ang plato nito ng pagkain. Busog pa ako, sagot nito. Boss, anong pinakain mo kay Sam? Bakit busog siya? Tanong ni Joshua. Babatuin na sana niya ang kaibigan nang maunahan siya ni Sam. Tumama ang kutsara sa noo ni Joshua. Aray, ang sakit. Gusto mong dagdagan? Tanong ni Sam dito. Nagbibiro lang naman eh. Nakangusong sagot ni Joshua. Sam, saan ka pala kahapon? Biglang tanong ni Jenny habang kumakain. Napatingin si Sander sa dalaga. Napatigil ito sa pagsubo dahil sa tanong ng kaibigan. Gusto rin niyang malaman ang tungkol doon. Nakalimutan niya palang itanong ito kanina. Nagising ako sa lumang gusali. Sagot ng dalaga. Saan iyon? Biglang tanong ni Mateo. Hindi ko alam pero parang malapit lang dito ang gusaling yon. Nang makalabas kasi ako roon, naglalakad ako sa gubat hanggang sa makita ko itong paaralan natin. Ano ba talaga nangyayari? Bakit ako napunta roon? Ang naalala ko may tumama sa likuran ko nung nasa hallway tayo. Tanong ng dalaga sa kanila. Wala ka bang nakitang tao sa gusaling iyon? Tanong ni Paul. Napawak ang dalaga sa ulo nito. Parang pinipilit nitong inaalala ang nangyari sa kanya. Wala akong nakitang ibang tao roon. Sagot nito. Parang alam na niya kung saan ang gusaling iyon. Ang lumang university noon na nasa malapit lang dito sa bagong university nila. Ibig sabihin, kinuha lang ang dalaga sa sino mang kalaban nila para pagmukain silang tanga kakahanap dito. Kinabukasan pumasok na si Chichay sa klase. May sakit pa siyang naramdaman sa sugat niya. Pero hindi masyado. Kasalukuyan silang nakatingin sa guro nila sa harapan. May sasabihin daw ito tungkol sa palaro. Good morning everyone. Panimula ng guro nila. Since next week na iyong palaro at alam nyo naman siguro, ang makakalaban natin ay ang kabilang building. May larong pambabae, basketball, volleyball, soccer at iba pang game. Kayo na ang bahalang pumili kung sino yung gusto nyong makasama na marunong maglaro. Meron kayong 1 linggo para mag-iensayo. Kaya wala tayong klase at syempre hindi mawawala ang prize at trophies ng mga mananalo. Payag ng guro nila. Nang mag-break time, hinila si Chichay ni Sarah patungo kay na Jenny. Nag-uusap ang mga ito tungkol sa palaro. Habang siya nakikinig lang, excited na ako. Dili ni Mona. Ano gusto niyong salihan natin? Tanong ni Lina. Boring na ang volleyball, subukan natin ang basketball. Suggest ni Jenny. Sige, excited nilang sambit. Ikaw Sam, anong gusto mong salihan? Tanong sa kanya ni Sarah. Wala. Tipid niyang sagot. Hindi pwedeng wala, kailangan mong sumali. Ilabas mo ang alindog mo. Taas noong wika sa kanya ni Jenny. Sabay tayo ng matuwid na pangmodelo. Manunood lang ako sa inyo. Turan niya. Sure ka Sam? Oo, hindi kasi ako sumasali ng mga palaro kahit dati pa. Sagot niya. Pero marunong ka maglaro ng basketball. Tanong ni Jenny. Konti, sagot niya. May konti siyang alam sa paglalaro ng basketball. Dahil na rin sa mga itinuturing niyang mga kapatid, nagpaalam siya sa mga kaibigan na babalik saglit sa unit niya. Na makalis si Sam, pinag-uusapan naman nila si Sarah ang tungkol sa pagsali kay Sam sa listahan. Baka magagalit iyon Jen pag nalaman niya. Tutol niya sa plano ni Jenny. Huwag nating ipaalam sa kanya. Tsaka for purposes lang naman. Kung ayaw niya talaga wala tayong magagawa, sagot nito. Baka mapahiya siya niyan sa plano mo at alam mo naman na may tama siya diba? Saad ni Lina. Alam ko naman yun. Ganito na lang ililista natin siya pero nasa kanya na kung maglalaro siya o hindi. Baliw ka talaga. Turon niya rito. Pero inaabangan ko talaga yung end of game. Ang 1-on-1 shooting game. Excited na sambit ni Lina. Ano ba yun? Tanong ni Mona. Nakalimutan mo ba ata bruha? Kung sinong magaling sa isang grupo or mismong captain, pwede silang mag 1-on-1 shooting sa ring remember? Like before, nanalo ang team ng kuya nitong friend nating si Sarah. Baling sa kanya ni Lina. Napailing-iling na lang si Sarah habang nakatingin sa mga kaibigan. Naalala nga niya, nanalo ang grupo ng kuya Alex niya sa shooting nung nakarang taon. Lumipas ang 3 araw, tuluyang maayos ang pakiramdam ni Chichay.
Kasalukuyan siyang nasa rooftop ng kabilang building kung saan niya nakita ang bumaril sa kanila nung nakaraan sa hallway. Ilang minuto lang siyang natili sa rooftop bago bumaba. Nang makababa siya, di inaasahan ang taong ayaw na ayaw pa sana niya makita ay nakita niya. Gulat itong nakatingin sa kanya. Paano ka nakabalik dito? Kunot noong tanong nito sa kanya. Wala siyang balak sagutin ang tanong ng binata. Buti binuhay ka pa sa lolo mong gahaman. Turan niya rito. Kita niyang kumunot ang noo sa lalaki dahil sa sinabi niya, anong pinagsasabi mo? Hindi mo ba naisip na baka ginamit lang kayo ng lolo niyo para sa sarili niyang kapakanan? Bigla siyang nilapitan ni Arnold at diniin sa pader na mahigpit. Kita niya ang galit sa mga mata nito at itsura. Magdandahan ka sa pananalita mo. Wala kang alam. Alam kong may kakayahan ka dahil sa ginawa mong pagkitil sa buhay ng 2 tauhan namin. Nakakapagtaka lang dahil wala pang ginawa si Sander o baka naman wala kang sinabi dahil takot ka. Galit nitong turan sa kanya. Bitawan mo ako, nasasaktan ang anak ko. Pagsisinungaling niya, masasaktan ka talaga kung magsusumbong ka. Kaya kung ayaw mo madamay anak mo, itiko mo yung bibig mo. Galit na sambit sa kanya na binata bago siya pinakawalan. Tinignan niya ito na masama. Kung hindi lang talaga siya nagpipigil baka kanina pa nakandusay ang lalaki. Sam, napatingin siya sa sumigaw. Kita niyang tumatakbo palpit sa kanya sina Sammy at Jay. Nagulat siya nang sinuntok ni Sammy si Arnold. Natumbas si Arnold. Balak pa sanang sugurin ulit ni Sammy pero mabilis itong napigilan ni Jay ang kaibigan. Napatingin si Chichay sa itsura ni Sammy. Ibang-ibang Sammy ang nakikita niya ngayon. Parang kakain ito ng buhay habang nakatingin kay Arnold. Dahan-dahan namang bumangon si Arnold. Sabay pahid sa dugo nito galing sa bibig. Tumingin muna ang lalaki sa kanya bago ito umalis sa harapan nilang tatlo. Are you okay, baby? Tanong sa kanya ni Sammy. Okay lang ako. Sagot niya. What are you doing here? Tanong ni Jay. Napaisip siya bigla sa tanong nito. Kinaladkad ako ng lalaking iyon dito. Sagot niya. Sana lang gumana ang pinagsasabi niya. Okay, kailangan na nating umalis dito. Wika ni Sammy. Na makarating sila sa kanilang building, humiwalay na siya kina Sammy dahil pupunta niya sina Sarah sa basketball court kung saan ang mga ito nag-iinsayo. Nitong huling 3 mga araw hindi na niya nakakasama ang mga kaibigan dahil sa paglalaro. Siya naman ay naging busy din sa pagmanman sa paligid. Kung nagtataka si Arnold kung bakit walang ginawa ang panig ni Sander, pues nagtataka rin siya kung bakit wala ding ginawa ang panig ng mga tsuwa. Pero ibang pakiramdam niya sa katahimikan ng mga tsuwa. Alam niya naghihintay lang ang mga ito sa tamang pagkakataon. Kailangan niya maging alesto. Hindi nakakasiguro siyang ipapatumba siya ng matandang iyon. Lalo na ngayong nakataka siya sa lungga nito. Hindi pa rin siya makapaniwala na hindi nga talaga namatay ang mga magulang niya sa aksidente noon. At sigurado rin siyang may kinalaman ang matandang iyon sa pagkamatay ng mga magulang ni Sander. Unti-untiin kita, Mr. Chua. Galit niya sa isip. At kung ano pang susunod na mangyari, abangan niyo sa susunod na bahagi ng ating kwento.